Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Amen. It's an opportunity na naman po na tayo po ay nasa bahay-sambahan po ng Panginoon so that we could worship Him in spirit and in truth. Tunay po na isa pong kagalakan sa isang Kristiyano na pumunta po sa bahay-sambahan po ng Panginoon upang sumamba po sa atin pong tunay na Diyos. Amen. Amen. Nais ko pong batiin ang mga kasama din po natin online. Welcome po sa atin pong midweek service. Gayun din po sa mga kasama po natin sa auditorium. Welcome po. And bago po tayo magsimula, tumayo na po tayong lahat at i-recite po natin ang atin pong panawagan sa pagsamba. Sabay-sabay po nating sambitin ang Romans chapter 12 verse 1. Ready? Begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po nating banggitin. Ready? Begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos sa may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami po ay makadako po Panginoon sa inyo pong bahay-simbahan para po amin po kayong papurihan Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa pag-iingat niyo po sa amin sa pagpunta po dito. Salamat Panginoon sa presensya po ng bawat isa. Dalangin ko o Diyos na kayo po Panginoon ang siyang lumukob po sa amin ng inyo pong banal na spirito para kami po Panginoon ay makapagsamba po sa inyo ng tunay at dalisay, Panginoon, mula po sa aming mga puso. Nawa dakilang Diyos, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa amin pong mga kasalanan na gawa po namin laban po sa inyo. Linisin niyo po kami at gawin niyo po kaming worthy, Panginoon, para po papurihan kayo, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na siyang gumabay po sa amin pong pag-aawitan, sa mga tutugtog po, sa magre-render po ng special number, gayon din po sa amin pong prayer time mamaya. At higit po sa lahat, Panginoon, sa pakikinig ng inyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang siyang gumabay po sa amin. I rebuke the works of the devil, O God. Nawa dakilang Diyos, malayang kumilos ang inyong banal na spirito sa amin, Panginoon. Kayo din po, Panginoon, ang siyang mag-ingat po sa aming mahal na bishop, sa kanya pong ministeryo na ginagampanan po ngayon. Gayon din po, Panginoon, sa amin pong resident pastor, kay Pastor Norman. Kayo po, Panginoon, siyang mag-ingat po sa kanya. Kayo din po, Panginoon, na siyang magabay po sa kanya as he preaches po, Panginoon, sa evangelistic service po. Thank you, dear Father. Kayo po ang siyang mapupurihan. In Christ's name I pray. Amen. Amen. This time, handa na po ba tayong umawit sa Panginoon?
Amen. Amen. Tayo pong lahat ay umawit. First, awitin po natin, Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. Purihin po ang Panginoon. For our next song, let us sing, I Need the Every Hour. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can pierce afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Last verse. I need thee every hour. Teach me thy will, and thy rich promises in me fulfill. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Amen. Purihin po ang Panginoon. Mari na po tayong magsiupo. Amen. Tunay po na napakasarap pong umawit po sa Panginoon, lalo na kapag damang-dama po natin yung mensahe po ng awitin. Tunay po na kailangan po natin ang atin pong Diyos sa araw-araw. Amen? Ngayon po, dadako po tayo sa atin pong prayer time. Alam niyo po, ang maganda po sa prayer time, ito po ay command po at privilege po ng Panginoon po sa atin na tayo po ay libreng makakausap po sa atin pong Panginoon. Wala pong bayad, libre po ang prayer. At gayon din po, nakakatuwa kasi napakatalino po ng Diyos. Kinakausap niya po tayo sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. At gayon din po,
pwede rin po natin siyang kausapin sa pamagitan po ng panalangin. Ngayon po, dadako po tayo sa atin pong mga prayer requests, ang ating pong mga regular na prayer list. Una na po, ang good health and protection po para po sa atin pong mahal na bishop. Gayun din po sa kanyang family, and of course, daily strength and safety and success of BFDV's ministry. Both international po yan and local. Alam na po natin yan, buong taon po, nakapila na po ang schedule po ng ating mahal na bishop sa kanyang mga international and local ministries. And physical strength and healing for Dr. Merly Casahe. Healing and strength for Bishop Andaya. Physical strength for Evangelist Eddie Mesa and Mami Rosemary Hill. Patuloy po natin sila ipag-pray. And then, pag-pray din po natin yung speaking engagement po ni Bishop po sa Amadeo, Cavite. And good health and protection para po kay PNG sa kanya pong ministries. Kasalukuyan pong nagme-ministry po ang atin pong mahal na Pastor Norman sa Matalinting, Laguna, sa Onesimo Youth Camp po. Patuloy po natin ipag-pray yung evangelistic service po nila tonight din po, na marami pong tumanggap po sa Panginoon. And pag-pray din po natin ang atin pong mga ministries po dito po sa Living Water Santa Mesa. Atin pong soul winning, alam na po natin yan, Children's Center, even our choir. Ang dami po nating ministries dito, orchestra, patuloy po natin ipag-pray. And yung mga church leaders po natin and yung mga workers po natin, patuloy po natin sila ipag-pray. Pag-pray din po natin yung mga local and international ministries po natin, churches po yan and mission, patuloy po natin silang isama sa prayers. Ang Living Water Baptist Church Paris, pag-pray po natin yung kanila pong spiritual growth, and yung BMOBS Paris po, yung international po na branch po ng, ng atin pong Bible School. Pag-pray po natin, especially ang kanila pong pastor, si Pastor Nelson Cadena. Ang Living Water Baptist Mission Italy, churches sa Milan po and Como, yung spiritual growth po nila, and yung mga leaders po dyan, si Pastor Andy Mananon, at hindi ko po nabasa yung isa, pakibalik po, salamat po. At si Pastor Genesis Fermalo, pag-pray po natin. Pag-pray din po natin ang Living Water Baptist Mission London, yung spiritual growth po. Under po yan ang leadership po ng, of course, ng ating pong bishop and ang kanila pong pastor, si Pastor Jabez Orara po, and yung mga preachers po. Pag-pray po natin may si Pastor Jabez, malapit na po ang kanyang, sana po, kanyang pag-alis po. And ang Living Water Baptist Mission Ibaraki Matsumoto, Japan, para po sa provision po ng kanila pong worship place, pag-pray po natin si Evangelist Robert Verba, si Preacher Sir, and of course, nandun po ngayon ang akin pong paborito pong bayaw, si Pastor Mark J. Pag-pray po natin siya sa kanya pong pagmiministeryo po doon. Hindi po madali yung mga biyahe-biyahe po doon and yung gastos po. Pag-pray po natin yung financial needs din po. Please, mahirap po ang mission. Lagi po akong kinakwentuhan po yan ni Pastor Mark J, yung mga experiences niya. So patuloy po nating ipag-pray. Sa Living Water Baptist Mission Canada, spiritual growth din po and possible new outreaches kay Pastor Eric Mariano, pag-pray po natin. Living Water Baptist Muzon, provision and spiritual growth, under the leadership po yan ni Pastor Henry. Ang Living Water Baptist Mission Tondo, provision for renovation. Pag-pray din po natin si Pastor Daniel sa leadership niya po yan. And of course, yung hino-host po nila na kampo ngayon sa Onesimo nga po. And yung Living Water Baptist Mission Parañaque, provision po for their worship place. Pag-pray din po natin, palagi po ang atin pong Pastor Jonathan Iglesia. Growth and success of ministries of JBLCBC. Sa Pampanga po yan. Pag-pray po natin yung mission po ni PMJ sa Mexico, sa Japan po. Patuloy po natin yung pag-pray. And yung spiritual growth po ng LWBM Valenzuela under the leadership po of Pastor Jason Pangilinan. Patuloy po natin pag-pray. And Living Water Baptist Mission Calaca, provision and renovation and spiritual growth of their members. Under po yan ang leadership po ni Pastor Darwin Bautista. Okay. Patuloy din po natin pag-pray ang Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. Magsisimula na po kami ng amin pong second block, if I'm not mistaken. Third block, sorry. Amin pong third block. Hopefully po next month, mag-start na po ang aming third block. Always pray po for our professors. Gayon din po sa additional po na mga enrollees. And kung gusto niyo pong mag-aral po about po sa Bible, mag-enroll po kayo sa BMO BBS. Ayan, libreng ano na po yan, advertisement. And pag-pray din po natin, mga kapatiran po natin abroad, yung safety po nila. Ano. Good health and good lab test po for Nanay Gloria Kabiling. Complete recovery po sa atin pong masipag na pastor, si Pastor Henry. Complete recovery and provision po for Sis Kenji and Bianca.
And let's also pray for the full recovery of Nanay Ligaya Duran and Sis Aida Amican. Healing and strength for Sis Maan's mother, si Nanay Anita po. Complete healing of Deacon Chito's trigeminal neuralgia. Healing from cancer of Sis Elaine Kalisay and Glenda Shiel. Safe pregnancy po ni Ma'am Noemi and si Sis Margie. Hindi ko po alam kung nakalabas na po si Sister Margie po. Nakalabas na po ba? Okay po. So, pag-pray po natin, no, medyo maselan po ang pagbubuntis po ni Sis Margie. Pag-pray po natin. And healing for Pastor Nolan and Sis Lynn, pag-pray po natin. Dako naman po tayo sa mga businesses po ng atin pong simbahan. Ang Rayco, ang John Lynn and Jenner Publishing House, LMV Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, specifically yung Team Diamond po, Samgupstik, RMS Transportation Services, BPZ Transportation Services, and Rosemars Travel and Tours. Ayan po yung mga sponsor po natin tonight. Ay, yung ano po pala natin, yung mga prayer list po natin para po sa atin pong businesses. Pag-pray po natin yung paglago po niyan, no? Kasi pag binless po sila, mabibless din po ang sambahan po ng church. Ang sambahan po natin. So, let's also pray po sa preparation and success po of DVBS next week na po yan, if I'm not mistaken. Pag-pray po natin. Malapit na po yung mga preparation po. Marami po dapat i-prepare, yung mga materials po dyan. Pag-pray po natin, yung music team, yung mga magtuturo, yung mga magluluto po, pag-pray po natin lahat. Especially yung mga bata po natin. And gayon din po, mahalaga po dyan, pag-pray po natin, yung pagpayag po ng kanilang magulang. And yung ma-evangelize din po natin yung parents po ng mga bata. Safety and success po of the ongoing Onesimo Camp. Safe travel po ni Pastor Kurt. Pag-pray din po natin. Ayun, meron pa po ba? So, wala na po tayo sa atin pong list. Ngayon naman po, i-open ko po ang floor para po sa atin pong mga gusto pong mag-share ng kanila pong prayer requests. Magandang gabi po mga kapatid. Pakisama po kami sa panalangin yung travel namin papuntang Ilocos Sur, Ilocos Norte po. Sige po, pag-pray po natin yan. Good evening, Church. Nanghihingi din po kaming mga kapatiran po ninyong bibiyahe sa Lunes. Safe travel po. Ano pong... kayo po yung travel po? Si na Ate Lynn, si Ma'am Sel, si Ma'am Pia, opo. si Ma'am Dayan. Kasama po ang Villa Wow, ayan at po. saka Bedar po. Ayun. Sige, pag-pray po natin yan. Yung kanila pong cruise. Kasi po, ang akin cruise lang talaga po eh. Mababasa din po. Sige po. Meron pa po ba? Prayer request? Pakisama po sa prayer yung safe travel po bukas nila Preacher Nathan, si Lovely, saka si Brother Dan sa Batangas. Balik nila Saturday. Ayun. Dahil po nagbabakasyon na. Saka po si Sib. Sige po, meron pa po ba? Sige po. Brother JB. Ayun, nawala. Sama niyo po sa panalangin. Yung healing po sa nanay ko, yung kamay po ng nanay ko medyo namamaga. Maski ako po, healing po sa akin kasi nagulat po ako noong Sunday, bigla na lang kumukulo ang tiyan ko, medyo masakit ang tiyan ko. I don't know hindi ko alam kung anong reason, bigla na lang kumukulo sa sakit. Pero salamat nung Sunday, nag-medicine ako, yung recovery ko po. Yung safety po natin this Holy Week, pati yung, kasi malipas ang mababiyahe, syempre, Holy Week, it's time for reflection. Yung sana naman, wag natin makalimutan yung tuloy na kahulugan ng Holy Week. Pati nung, yung celebration po ng Araw ng Kagitingan, pati yung April 10, yung Death March, kasi tribute ko rin sa lolo ko. Yung lolo ko kasi lumaban ng World War II, tribute ko rin sa kanila. Maging yung, yan ngayon kay Pastor Jabez, yung paghahanda po niya, tribute natin sa kanya, paghahanda po bilang missionary pastor ng London, pati yung personal unspoken prayer request ko po, pati yung, muntik natin makalimutan, ang pag-alala natin, ang
12th anniversary po ng pag-uwi po sa langit ni Bishop Manny Orara kasi kaibigan ko din po yun eh. Thank you po. Sige po, meron pa po ba tayong prayer request? Sige po, Mama Nors. Kasama din po si Sis May sa kanyang safe travel tonight going Benguet po. Papuntang Benguet po. Okay. Puro safe travel po yung prayer request po natin, ah. Sige po. Meron pa po ba? Sige po, may nalimutan po si Brother JB. Ito, para sa'yo, Brother Jonah, yung paghahanda po sa kasal po niyo ni Sister Dorla. Tama. Huwag niyo makalimutan si Brother Ay, Jonah. damay ako, ah. Sige po, usapin na rin po natin sa sa prayer request. Yung preparation po sa wedding po namin ni Sister Dars, kasama niya na lang din po sa prayer. Medyo pinipigilan ko pong hindi po kiligin, pero sige po. Kaya po hindi ko po talaga sinasama pa eh. Yung prayer request. Sige po. Meron pa po ba? Nawala tuloy ako sa focus ko. Sige po. Meron pa po? Dito po, sa side na to. Wala na po. Sige po, kung wala na po, I encourage everyone po na maghanap po ng kanila pong partners. Partner po tayo sa atin pong prayer po ngayon. Sige po. Hanap po tayo ng partners po natin. And then I'll close in prayer po.
Tayo po ay patuloy na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makalapit po, Panginoon, sa inyo. At idulog po, Panginoon, ang amin pong mga panalangin po sa inyo. Dakilang Diyos, una po, dinadalangin po namin ang amin pong mahal po na Bishop. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat po sa Kanya, 10 ng Kanyang pamilya. Kayo po, dakilang Diyos, magbigay ng magandang kalusugan sa Kanya. Pag-iingat gayon din po, Panginoon, sa mga ministries na Kanya pong ginagampanan. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang amin pong Pastor Norman, aking pong resident pastor. I pray, dear Father, na kayo po mag-ingat sa kanyang mga ginagampanan po na ministries po ngayon. Kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy na lumukob po, Panginoon, sa kanya. Pinag-pray ko rin po, Panginoon, yung mga pastoral staff po namin, mga ministry leaders po namin, and of course, yung mga mission churches po namin, and of course, yung mga mission po namin sa ibang bansa. Dinadalangin ko, dakilang Ama, na kayo po, Panginoon, ang siyang mag-ingat po dito. Kayo din po, Panginoon, ang mag-provide ng kanila pong pangangailangan. Kung worship place man po ito, mga materyales sa pagpapagawa po, Panginoon, ng worship place, I pray, dear Father, na kayo po ang mag-provide. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang siyang mag-ingat sa amin pong mga mission pastors. Kayo po, Panginoon, ang magbigay po ng kalakasan sa kanila, kaaliwan kapag sila ay nalulumbay. Gayun din po, Panginoon, kayo po ang siyang magbigay, Panginoon, ng tapang, Panginoon, sa pangaral, Panginoon, ng iyong salita. Dakilang Ama, dinadalangin ko po ang speaking engagement din po ng amin pong mahal na Bishop sa Cavite. I pray, dear Father, na kayo po ang kumilos po sa kanya. Gamitin niyo po ang inyong pong banal na Espiritu, Panginoon, para malaya po siyang makapangaral, Panginoon, ng inyong salita. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin ko ang mga kapatiran po namin na may sakit. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay po ng kagalingan. Especially po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin nagdadalang tao po, kay Sister Margie, kay Sis Noemi, kayo po, Panginoon, ang mag-ingat po sa kanila. And kayo din po, Panginoon, ang mag-provide, Panginoon, sa mga pangangailangan pinansyal. Kayo po, dakilang Diyos, ang siya mag-provide po nito. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin ko ang healing din po para po sa amin pong Pastor Nolan and Sis Lynn. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbigay po, Panginoon, ang kagalingan po, Panginoon, sa kanila. Dalangin ko rin po, dakilang Ama, ang mga kapatiran po namin, Panginoon, na meron pong mga business. I pray, dear Father, Panginoon, na kayo po ang magpalago po nito. Kayo po, Panginoon, ang siyang mag-bless po dito. And kayo din po, Panginoon, magbigay po, Panginoon, ng wisdom sa mga tao po na namumuno po dito, dakilang Diyos. Nawa, dakilang Diyos, i-bless niyo po ito para maging kagamit-gamit din po, Panginoon, sa paglago po, Panginoon, ng inyo pong ministeryo. Dakilang Ama, dinadalangin ko rin po ang nalalapit po namin na DVPS next week. I pray, dear Father, sa leadership po ng amin pong Pastor Nolan, kayo din po, Panginoon, ang magbigay po ng wisdom po sa kanya. And of course, mga tao po, Panginoon, nakikilos po dito sa music team, sa mga team po ng teachers, sa mga magluluto, Panginoon, sa mga magsusundo ng bata, sa amin pong logistics. I pray, dear Father, Panginoon, na kayo po mag-bless po dito. Dakilang mamagligtas po kayo ng kaluluwa, Panginoon. Gayun din po, tulungan niyo po kami na ma-evangelize din po namin, Panginoon, yung mga parents po, Panginoon, ng mga bata po na amin pong matuturuan. Dakilang dinadalangin ko rin po ang mga kapatiran po namin na babiyahe po, local man po or abroad. Kayo po, Panginoon, ang siyang mag-ingat po sa kanila, sa travel po nila, Mami Lita, sa safe travel din po, sa cruise po ng mga kapatiran, mga kabaihan po namin. Kayo din po, Panginoon, ang siyang mag-ingat po sa travel po ni na Preacher Nathan and ng kanya pong buong family papunta pong Batangas. Gayon din po kay Sister May sa pag-travel niya po papuntang Benguet. I pray, dear Father, Panginoon, na kayo po, dakilang Ama, ang siyang mag-ingat po, Panginoon, sa bawat isa. Dakilang Ama, tinataas po namin sa inyo ang lahat po ng panalangin na ito. Kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay po ng katugunan po sa amin. Nagtitiwala po kami, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ang inyong magagawa, Panginoon, sa amin pong buhay. Salamat, dakilang Ama, dahil kayo po, Panginoon, ay patuloy na nakikinig po, Panginoon, sa amin. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. This time po, since wala naman po tayong mga first-time visitor. Meron po ba tayong first-time visitor? Yan. Kung
wala po, lahat po tayo tumayo. I-welcome po natin ang bawat isa. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. This time, muli po tayong umawit and damit po natin ang mensahe po ng awiting ito. Let us sing the old rugged cross. Amen. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best
tayong purihin po ang Panginoon sa mapagpalang awitan. Mari na po tayong magsiyo po. Amen. Salamat po, Sister Quincy. Tunay po ang mensahe po ng awitin. Hindi lang po basta kapayapaan ang dulot po ng atin pong Panginoon, sakdal po na kapayapaan. Tunay po na napakasarap po makinig po ng awitin and sa atin pong prayer time, tayo din po ay nagkaroon po ng masayang fellowship po sa atin pong Panginoon. Pero wala na pong hihigit at wala na pong singtatamis sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Amen. Ngayon po, ibigay na po natin ang ating pong full attention sa pangaral po ng salita po ng Diyos na ihahatid po sa atin ng isa po sa atin pong pastoral staff, Pastor Rodel Tumolak. Preach on! Thank you, Brother Jonel. Yan. Tabi lang muna po natin to. Tapos ilagay ang salamin. Ayan. Tapos buksan na natin ang ating Biblia. Yan.
Again, sa isang magandang gabi po sa bawat isa, tayo po'y nagpapasalamat for another opportunity that we can study the Word of God. Amen? Hayaan ko na pong bawat siyan tumayo. Ating pong buksan ang ating pong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Philippians chapter 2. Babasahin po natin ang verses 12 to 16. Again, Philippians chapter 2, verses yan. Philippians chapter 2, verses 12 to 16. Sundan po ng inyong mga mata. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputing, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of light, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Tayo pong lahat manalangin. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing to, Lord, for once again, Lord, that we can study your word at kami po'y makapagpalakasan, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong salita. Continue to hide me, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Kayo pong patuloy na manguna, maitas, at ang bawat salita na mamutawi po sa aking mga labi, Panginoon, ay patuloy na papuri, pasasalamat lamang sa inyo. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ng ongoing camp sa Matalingting, yung mga nangunguna doon, sa lahat, Panginoon, ng mga pastor, Panginoon, na nangangaral ngayon, gabi, especially ang aming pong mahal na bishop. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated po. Amen. So, ayan. So, kung tatanungin ko po ang bawat isa dito, lahat po ba dito ay ligtas na? Amen? Ayan. So, amen. So, kasi po yung ating pong pag-aaralan, kanina nga nagkakausapan po kami doon nila, Pastor Donald, Pastor Boy, kasi at least yung topic natin, kasi syempre yung Holy Week. So I think si Preacher Jabez, binigyan pansin niya yung about the reason ng death, di ba? Ng ating pong Panginoon Diyos. So sabi ko kasi kay Pastor Donald, ang title ko kasi ngayong gabi is Living with Christ. So dapat, hindi, bukas sa Friday kasi parang aalalahanin pagkamatay niya. O di, baguhin na lang natin. Gawin na nating living. Gawin natin letter B. Para living with Christ. Para naaayon siya sa ating pong yung inaalala po ng buong bansa. Okay? Pero sabi ko, joke lang. So, ang title po ng ating pong pag-aaralan, dito po sa ating pong binasang talata is Living with Christ. Kaya po ko tinanong ang bawat isa, kung lahat po ba ay dumating sa kanilang pagkakataon sa buhay po nila, na tayo po ay kumilala sa ating pong Panginoon Diyos, na tayo po'y nagsisi, inamin natin na tayong makasalanan, at tayo po'y nagsisi sa mga kasalanan, at tinanggap siya sa ating pong buhay, sa ating pong puso, bilang Panginoon tagapagligtas. Maging sa lahat po ng ating pong mga kasama po dyan sa online. So, good evening po sa inyong lahat, at naway patuloy po tayong tumutok sa ating pong pag-aaral, at naway tayo po'y ma-encourage at mapagpala. So, ang pinaka-thought po ng ating pong, sa title po natin, Living with Christ, kung ang buhay po natin is talagang sinasabi natin nasa Panginoon Diyos, if our life, if my life, if your life is already with Christ, dapat yung buhay po natin na tayo po ay nagliliwanag. Tayo po ay, sabi nga po dun sa verse 13, di ba? So, kaya ang ano ko po dito, yung mayroong open close parenthesis yan, living with Christ, shine, share, serve. Kasi may iba po, pag ikaw ay nakakilala daw sa Panginoon Diyos, sabi na, save, sit, satisfied. Kung baka parang wala lang, naligtas lang ako, at least di na ako mapupunta ng impyerno. So ganun yung kanilang di ba? Bastante na sila. So at least ako ay tumanggap na sa Panginoon Diyos. Masaya na ako at hindi na ako mapupunta sa impyerno at papunta na ako sa langit. Pero hindi po. Kaya nga po tayo po ay naririto pa rin. Kasi kung talagang ang layunin natin mapunta lang ng langit, pagkatapos natin tanggapin ang Panginoon Diyos sa puso natin bilang Panginoon tagapagligtas, sana, right there and there, after you accepted the Lord, pumasalangit ka na, di ba? Kung talagang wala ka nang gagawin pa sa mundong ito, di ba? I mean, kung sasabihin mo lang, you accept the Lord and you are saved now, you just sit there
and satisfied with what you're doing, umaatin ka ng gawain. Pero hindi po. Hindi yun yung nais ng Panginoon Diyos sa atin. Di ba? Kaya nga, kung talagang ang buhay mo ay sinasabi mong ikaw ay nasa Panginoon Diyos na, if your life, if my life, if our life is already with Christ, dapat it means we are walking properly sa ating pong Panginoon Diyos. We are walking properly and consistently with God. As our introduction po. So dapat yun yung makikita na sa atin na hindi lang nakatanggap ka na sa Panginoon Diyos, bastante na. Hindi. Dapat, kung talagang sinasabi mo, you are confident na merong isang pagkakataon sa buhay mo, binuksan mo ang puso mo, tinanggap mo siya, dapat lumalakad ka na ng maayos sa Panginoon Diyos. Di ba? Yun po yung nabasa po natin dyan sa ating pong. Kaya nga, dito po sa talata, wherefore my beloved, as you have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Pero wag po natin pagkamalian. Yung sabi po dito, work out your own salvation. So kasi po, sa mga iba po, sa Jehovah's Witnesses, ito po yung kanilang claim na talagang dapat pinagtatrabahoan mo yung kaligtasan mo. Pero yung, ito pong Philippians to, tinuro po sa atin dito ni Apostle Paul, is about living our Christian life. Yung Christian life po natin. So pinapakita dito, kung babasahin po natin yan from chapter 1 to chapter 2, kaya sinabi niya doon na work out your own salvation, na pinapakita dito na Paul is persistent in telling us that for the salvation that we have, it's really through faith and grace alone, nothing else. Pero yung kaligtasan na tinanggap natin, dapat nakikita sa atin. So dapat may patotoo. Kaya nga, if you are claiming that your life is already with Christ, you are walking properly and consistently with God. Not only that, as our introduction, kung tinasabi mo na ikaw ay talagang kumilala at ang Panginoon Diyos ay nasa puso mo na, you're not just walking properly and consistently with God, but you're also working productively. Di ba? You're working productively and convincingly para po sa ating pong Panginoon Diyos for God. Diba? So dapat alam mo na ang Panginoon Diyos, nung tayo po'y nakakilala, meron pong mga pinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos. So tayo po'y nagpapasalamat, meron tayong gawain, nakakadalo po tayo. Pero pag nasa church na tayo, andiyan ka lang ba? Lagi na tayong pinapaalalahanan na dapat yung ating pong pagsamba, meron yung preparasyon, di ba? Tapos meron yung participation, and then meron tayo, nakalimutan yung dulo. Practice, di ba? So dapat, yun yung ginagawa na natin. Hindi yung nandiyan ka nga, nag-aawitan na. Talagang sinasabi ni Bishop, yung nangunguna sa atin, yung litid. Talagang makikita yun na yung God. Pero parang sa'yo, wala lang. Kasi sa'yo, bastante ka na nakakaatin ka na, okay ka na. Pero are you really working productively para sa ating po Panginoon Diyos? Kamusta yung ating mga ministry? Are you really joining or looking for the ministry na sabi nga dati, meron tayong mga tawag dito, mga gift, talento na meron po tayo, di ba? Pero nung tayo po nakakilala sa Panginoon Diyos, naniniwala ako na may gift po na bigay sa atin ng Panginoon Diyos. Na yung iba po sa inyo talagang na-discover nyo na lang na mahusay pala kayong makapagsalita, kaya yung iba sa inyo nakakasama sa soul winning, meron po dito na talagang magaling umawit, mahusay tumugtog, so nagagamit tayo. So dapat talagang ginagamit tayo ng Panginoon Diyos kung talagang ang Panginoon Diyos ay nasa iyo. Malalaman mo na meron kang gift na alam mo, in some way, magagamit mo yan sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. At tayo po'y nagpapasalamat, talagang walang sawa po na ang ating pong mahal na bishop at ang mga kapasuran po na tumatayo dito, especially din po sila Pastor Norman, talagang they are always encouraging us na talagang look for the ministry na talagang ibinigay ng Panginoon Diyos sa iyo. Imposibleng naligtas ka, talagang, ayun na lang, talagang masaya ka na. Dapat, di ba, sabi nga ni Bishop nung last Sunday, di ba, wala namang nag-imagine sa kanila na marunong na sila lahat mag-violin. Even may maliit, ang pinakaano po natin dito, si Ma'am Rose, di ba? So wala pong nag-isip na from nothing. Ngayon, they can play at meron tayong mini orchestra. So lahat po tayo pwedeng gamitin ng Panginoon Diyos. Kaya nga, if you're claiming that your life is already with Christ, dapat gumagawa tayo para sa Panginoon Diyos. Again, as our introduction, it means, living with Christ, it means we're walking properly and consistently. So hindi yung ano lang yung ngayon linggo dahil nangaral po tayo, on last Sunday nangaral po si Bishop at in-encourage tayo, dapat tayo po ay masigasig na nagsosolwing, and then nagsolwing ka nga, and then right after that,
Wala na, di ba? So dapat nandun yung consistency. And then you work productively and also you worshiping pleasingly and correctly. So dapat yung pag tayo po'y, katulad nitong ginagawa natin na tayo po'y dumadalo, tayo po'y sumasamba, ang nais natin, papurihan ng Panginoon Diyos. Kaya tayo nandito is to please God, no? Not other than. So, if you're, again, living with Christ, it means walking properly and consistently with God, walking productively and convincingly for God, worshiping pleasingly and correctly before God. At yan po yung makikita natin sa mga talatang binasa po natin. And again, as I mentioned kanina, living with Christ, 3 bagay lang po yung gusto kong maipakita po natin dito, yung shine, share, and serve. Amen? So punta na po tayo sa ating pong main points. Okay? Living with Christ, it means we should shine as light in the world. Di ba? Basahin po muli natin. Sabi po doon, umpisa na po natin doon sa verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Do all things without murmurings and disputing, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of the crook and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. So kung talagang living with Christ, we should shine as lights in the world. Because Christ, we're claiming that Christ, again, paulit-ulit ko pong sinasabi yan, if you're claiming that Christ is already in you, dapat, because Christ is already in you, we are called to reflect our light. Kaya nga, di ba, sabi dun sa Matthew chapter 5, verse 16, di ba? Basahin po natin sa Matthew chapter 5 as our reference lang din po. Di ba? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. And then sabi rin po sa sa Ephesians chapter 5 verse 8 as our additional verse po para po sa For where you're sometimes darkness but now you are light in the Lord. Di ba? Walk as children of light. Dapat tayo na yung nagre-reflect sa mundong ito bilang liwanag sa madilim na mundong ito. At naniniwala ko, sabi dito, it's more of practicing our godliness. Di ba sabi dito, do all things without murmurings. Dapat hindi nakikita sa atin na tayo yung nagmamaktol, tayo yung nagre-reklamo. Di ba sabi dito, do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless. So dapat yan, live a blameless and harmless life as the sons of God. So dapat makikita sa buhay natin ito. Kasi kung katulad na lang po, kung alimbawa kayo po yung estudyante sa inyo pong eskwelahan or kayo po yung manggagawa sa inyo pong, kasi naniniwala po ako na hindi po parang lisensya na tayo po yung nakakilala, wala na po tayong pinagdadaan ng problema. Pero tingnan nyo naman po ba ako, tingnan nyo po, mukha po ba ako may problema? Wala naman, di ba? So sa opisina, sa work po, kilala po ako bilang pastor. So ibig sabihin, so kailangan nating so although matagal na po namin pinaplan na magkaroon po ng group session doon, pero whenever there is anything doon sa office namin, halimbawa, kilala nila kasi ako as pastor. So kaya pag may mga problem lang sila, kahit may problema, may karamdaman sa kanilang family, they always, Pastor, pag-pray mo naman ako. May mga ganon. Halimbawa, meron po kaming gathering, halimbawa, meron pong may nagpapakain or anything, may okasyon, say a grace mo na, Pastor. Parang ganon yung sinasabi nila. So, ibig sabihin, kung saan man po tayo nakalugar, whether sa school, sa work, sa bahay, dapat tayo yung nagliliwanag. Kasi yun po yung sabi sa atin, among whom you shine as light in the world. Hindi dapat tayo yung Kristiyano na tayo yung unang-una laging nagre-reklamo. Dapat, alam mo, di ba sabi nga dyan, for it is God which worketh in you. Ibig sabihin, alam natin na kahit na tayo po yung mananampalataya na, dadaan pa rin po tayo sa problem. Marami pa rin po tayong challenges na pagdadaanan sa buhay natin kasi alam natin ang Panginoon Diyos ang patuloy na kumikilos sa atin para tayo maging matatag. So, sinusubok yung ating pananampalataya. Kaya ang sabi dito, do all things without murmurings.
Sa lahat ng bagay na gagawin natin, dapat avoid natin yung pagmumurmur, avoid natin yung pagko-complain, disputing. Dapat that ye may be blameless, di ba? Live a blameless life. Dapat yung testimony mo, let your lifestyle be a testimony. So ang gusto natin pakita dito, dapat if Christ is already in you, dapat it sees you. It reflect Christ through your conduct. It reflect Christ through your character. Na kahit na may problema ka, mapadaan ka sa mga kapitbahay mo, ba't kaya ito? Kahit ang daming problema, pero pag nakikita ko, parang ang aliwalas niya, wala siyang, di ba? Parang wala siyang pinagdadaan ng problema na kahit ang problema na ng mundong to, pero okay lang siya. So, pwede maging daan yun para, pwede ba ako sumama sa iyo minsan? Di ba? Kahit na hindi ka extrovert at mahihain ka, hindi ka makapagsalita sa kanila, ma-invite mo sila, baka mismo sila ang lalapit sa iyo kasi nakikita nila sa conduct mo, sa character mo, and even sa compassion mo, na talagang papakita mo sa kanila na ito yung pagmamahal ng Panginoon Diyos na meron ka na tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Again, shine as light. Living with Christ, we should shine as lights in the world. So again, because Christ is with us, we need to reflect yung ating pong Panginoon Diyos sa ating pong araw-araw. Kaya nga dapat lifestyle to. Hindi lamang to katulad po ng sinabi ko, dapat with consistency. Hindi dahil nag-preach nito, halimbawa si Pastor Norman, nag-preach na naman about encouragement sa atin, paano tayo dapat mamuhay bilang isang mananampalataya. 2 weeks, 3 weeks. Ngayon, nag-camp sila. Di ba, mainit yan. Talagang masigasig yan. Paggaling ng camp, talagang soul winning, attend na. Pero after ng 1 month, 2 months, ang init. Pero, di ba, minsan mga ganun, ang dami nang nasama sa camp, nakakasama natin, pero nawawala din. So, yun yung kailangan natin eh. Dapat nandoon yung nagre-reflect sa buhay natin, sa lifestyle natin, yung testimony natin na talagang meron tayong Kristo sa puso natin. So dapat as a reflection, ano yung dapat nating gawin dito bilang living with Christ, that we should shine as light in the world. Dapat lagi natin tanungin, how does my attitude reflect Christ to others? So ito yung pinakamagandang tanong, na ako ba yung tipo ng Kristiyano na kapag naglakad ako, kaya sa works, school, ako yung kinakakitaan nila na itong Kristiyano. O baka naman sa school, Kristiyano ka, pero ang tingin nila, yan ba ang Kristiyano? Di ba? Pagdating ng klase, ikaw laging late, di ba? So makikita sa buhay natin, that's why testimony is very important in shining as light in the world. Dapat maging lifestyle natin yan. Okay? So again, living with Christ, we should shine as light in the world. So makikita po natin yan sa verse 15, nabasa po natin yan. And next, living with Christ, we should share the law willingly. Alam ko po, ito lagi po itong pinapaalala sa atin ni Bishop, ni Pastor Norman, sharing the law willingly. Again, we don't just live by the truth. Marami na po tayong napakinggan mensahe every Sunday, every Wednesday. Pag nakakapakinig pa po tayo ng pasting on the divine verses, ang daming mensahe araw-araw. Pero again, we don't just live by the truth. Kasi yung mga pinapahayag nila, yun po yung katotohanan ng salita ng Diyos na pinapahayag po nila. But again, we don't just lead by the truth. We need to proclaim it. Yan po yung sabi po sabi nga doon sa verse 16, basahin muna po natin before we go to Matthew chapter 28. Sabi po doon, holding forth the word of light, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labor in vain. Yung holding forth po dyan, tinignan ko po yung meaning. Ang sabi po ng holding forth, yung meaning dyan, it means staying rooted in the truth. Ibig sabihin talagang kumakapit ka dun sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Holding forth the word of life means staying rooted in truth and proclaiming it. Again, sabi ko kanina, we don't just live by the truth. In every messages that we have heard,
in every Bible verses that we have read, na nababasa po natin, o napapakinggan po natin, whenever we listen to the word, to the preaching, or to the Word of God, dapat hindi lang namin pinapamuha yung katotohanan ng salita ng Diyos, but at the same time, proclaim it. Dapat pinapahayag po natin yan. At again, maunawaan po natin yung iba na talagang hindi ganun ka-extrovert. May mga talagang introvert na tao, talagang ang kaya nyong gawin is mag-invite. Kaya malaking bagay din po yon na tayo po nag-invite at dito na i-share. Kaya nga pag may nag-share din dyan, pwede rin po kayo mag-observe para po i-share yung salita ng Diyos. And again, sabi po ng Matthew chapter 28, this is the greatest commandment sa atin po. Diba? Ang sabi po siya dito, 28, Matthew 28, verse 19, para hindi na tayo magbukas dito. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And then sa verse 20, basahin na rin na, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So ang gusto ko nang ipakita dito, share the law willingly, we don't just live the truth, we proclaim it. Alalahanin natin na, basahin ulit natin yung verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ilagi natin pong isipin, God is still at work in you. Kung until now, parang meron kang takot mag-share ng salita ng Diyos, may nahihiya ka, sabi dito, always remember that God is with you, God is working in you. Sa verse 13, we're not alone. Ang Panginoon Diyos mag-empower sa atin to share the Word of God. It is the Lord God who will empower us that God Christ na tinanggap natin, nakasama natin sa puso natin, siya yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan to share the Word of God. Ang kailangan lang natin magkaroon tayo ng willing heart. Kaya nga dito, share the law willingly. Ibig sabihin talaga nasa puso mo na gusto mo talagang, ikaw yung taong talagang mahiyain ka, pero nandun yung gusto mo na makabahagi ka. Kaya nga nagkakaroon tayo dito ng soul winning clinic. So kung ikaw yung tipo ng taong na hindi ka ganun, diyan tinuturo kung ano yung mga way for you to share the law. So may mga iba't ibang proseso. Di ba? May color, di ba? Merong sa tubig, merong ano, di ba? So, pero hindi mo naman ma-apply yun pag may yung ano. So, at least, alam lang kung paano yung mga binabahagi natin. Meron tayong Romans Road, meron tayong John, di ba? So, again, always be ready also to give a reason. Kaya nga, napakahalaga, laging pinapaalala na at least meron tayong talata na alam natin na if ever may magtatanong sa atin, halimbawa sa school, nalaman na isa kang Christian o sa work, so nagtanong sa'yo, paano mo masasagot? So at least meron tayong nalalaman kahit papaano, at least yung Ephesians chapter 2, at least yung John 3:16 alam natin, at least yung John 1:12 alam natin, at least yung Romans 3:10 alam natin, at least yung 3:23 ng Romans alam din natin, at least alam natin yung Romans 6:23 para pag tayo po ay natanong, at least ma-share natin sa kanila na ito yung katotohanan. Alright? Pwede, as a reflection dito po sa second point po natin, pwede natin tanungin yung sarili natin, are we actively joyfully sharing God's Word with others? So kung ano po yan, so may mga pagkakataon din talaga, maybe yung iba busy, talagang walang time. So at least tayo po yung nagpapasalamat. May instances nung choir po, di ba, talagang lumabas. Parang ni-required natin. Siguro magandang pagkakataon, maulit yon para at least mabigyan uli ng opportunity na baka kasi pag mag-isa siya, there's no confidence na siya po ay, pero kung may kasama siya, at least somehow, he will be able to. So hanggang dito, ang pinaka-ano natin dito is preach the gospel. Kanina po, sa ating pong shine as light, is practice godliness. And last, living with Christ, again, shine, share, and serve. So alam na po natin dito yung ating pong last point. Living with Christ, we should serve the Lord wholeheartedly. Amen. Sabi po diyan, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you, both to will
and to do of His good pleasure. Again, serving God is not our response dun sa pagkakaligtas sa atin. Again, hindi tayo naglilingkod sa Panginoon Diyos because God save us. Okay? Ito po'y response natin dahil alam natin na ang Panginoon Diyos, tayo po'y kumilala na sa Panginoon Diyos bilang Panginoon tagapagligtas. And then we have read kanina sa Matthew chapter 28, verse 19, that this is the commandment of the Lord, na tayo po'y natasan ng Panginoon Diyos, na tayo, again, hindi tayo niligtas para manatili na lang tayo na okay, masaya na ako, nakaka-attend na ako ng Sunday service, Wednesday service, and that's it. Diba? Ang nais ng Panginoon Diyos, if you are claiming that your life is already with Christ, dapat you're living with Christ na. At kung if you are living with Christ, nandoon you are shining as light in the Word, and you're sharing the law willingly, and also, but most importantly, you're serving the Lord wholeheartedly. Ganun ba kaya tayo pag tayo po'y dumadalo? Kahit sa pagdalo na lang po natin, kamusta yung ating pong paglilingkod sa Panginoon Diyos? The way we attend, the way we serve the Lord God, sabi ko nga kanina, nandiyan ka, baka naman nandiyan ka lang para masabing present ka. Pero yung buhay mo talaga, hindi ka talagang 100% na talagang nagbibigay ng kaluguran sa ating pong Panginoon Diyos. So kailangan natin magkaroon ng evaluation dito. Paano ako naglilingkod sa Panginoon Diyos? Again, serve not to earn salvation. Because alam natin yung salvation, it's purely faith by grace alone. Okay? So hindi tayo naglilingkod dahil para i-earn yung salvation. But because God is already at work in us, as what mentions sa verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do His good pleasure. Again, to do of His good pleasure. Para po sa kalwalitian ng Panginoon Diyos. So, serving the Lord is now what our obligation. Kaya natin to ginagawa because of His goodness sa atin. Sa kabutihan ng Panginoon Diyos, hindi lang niya tayo niligtas sa lahat ng nangyayari sa atin, sa bawat araw-araw sa buhay natin, sa araw-araw ng buhay natin, lagi nating nararanasan yung kabutihan ng Panginoon Diyos. Lagi natin nararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos, yung greatness niya na alam mo ng matinding suliranin, pero nakita mo yung galing ng Panginoon Diyos na hindi mo na kaya, na siya yung nagbigay sa iyo ng kakayanan para mapagtagumpayan mo yan. At napakamabiyaya ng Panginoon Diyos. God is so gracious na talagang kahit na sabi mong hindi ka deserving noon, na kahit na ikaw ay ligtas, tayo pa rin ay nakakakomit ng mga pagkakamali sa Panginoon Diyos, pero nandun yung awa at biyaya niya. Di ba? Kaya tayo naglilingkod para pakita sa Panginoon Diyos na He deserved all this glory because of His goodness, yung greatness niya, yung graciousness niya sa atin. Dapat yung buhay natin will serve as our offering para po sa ating pong Panginoon Diyos to show that we really want to serve the Lord God sa Kanya pong ginagawa sa buhay sa atin. Every act of obedience, whether big or small, it should glorify God. Kaya nga, maliit o malaki mang bagay yan, whether dito sa church, yung mga simpleng nagliligpit po ng upuan yan, pagkatapos po ng service natin yan, makikita natin may mga kalalakihan o mga kabataan na nagliligpit na agad. Maliit na bagay, pero ayan po ay counted po sa ating po Panginoon Diyos, giving glory. You are already serving the Lord God. Hindi kaya mo ginagawa yan dahil may nakatingin sa'yo. Hindi, kahit walang tao, talaga makikita mo na nagliligkod. At ginagampanan yung para sa Panginoon Diyos. Kaya nga, dito dinikit po natin wholeheartedly. Hindi yung ginagawa mo yan dahil may nakatingin lang. Hindi yung ginagawa mo yan kasi nandiyan si Pastor. Hindi mo ginagawa yan dahil sinabi ni Pastor Donald, ni Pastor Norman. Kusa mong ginawa kasi nga, it is out of our gratitude sa ating po Panginoon Diyos. Kaya tayo po ay naglilingkod sa Panginoon Diyos. Is my service to the Lord driven by love and gratitude? Again, yun yung pwede nating itanong. Kaya ba natin ginagawa to dahil, again, dahil sinabi ni Pastor o nandiyan sila nakatingin, dapat kaya natin to ginagawa because we love God. Because we want to thank Him for the salvation that we have. Kaya nga, after we got saved, living with Christ, we should serve the Lord God. Hindi yung tayo po'y kontento na tayo po'y naligtas, umaatin ka ng Sunday, masaya ka na, di ba? And then pagkatapos ng service, uwi ka na, napakinggan mo yung mensahe, pero wala lang. Di ba? Dapat makita sa atin na talagang kung ang Panginoon Diyos na nasa puso mo, dapat nabubuhay ka ng kasama ng Kristo. Basahin po natin yung sa Galatians chapter, naalala ko lang po, chapter 2 verse 20. Sabi po dito, I am crucified with Christ,
Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Di ba? Napakagandang paalala po sa atin. Dapat hindi na tayo yung nabubuhay, kundi ang Panginoon Diyos na. Kung sinasabi mo na ang Panginoon Diyos tinanggap mo, dapat ang nakikita na sa atin dito, yung Panginoon Diyos. Ang nabubuhay na yung Panginoon Diyos. Do your inner attitude match your outward action. Kung sinasabi mong nandiyan dyan ang Panginoon sa'yo, the way kang umakto, yung conduct mo, yung character mo, kamusta? Di ba? Kung dating ganito ka, ganun ka pa rin ba hanggang ngayon? Di ba? Kasi one way of serving the Lord is nakikitang may pagbabago ka, may maturity na nakikita sa'yo. Di ba? Kung sinasabi, hindi mo pwedeng sabihin, ganito na ako, hindi na ako pwedeng mabago. Maling connotation po yon. Ibig sabihin, kaya kang baguhin. Kasi, for sure, marami pong nakaupo dito na dati po yan ay bisyo. Mabisyo. Pero, nabago ng Panginoon Diyos. So, imposibleng hindi mabago na kung ikaw ay masalita ng hindi magandang salita. So, dapat kung ikaw ay nagsasabing ang Panginoon Diyos ay nasa puso mo, dapat mabulaklak na yung lalabas sa bibig mo. Hindi na dapat lalabas yung mga salitang hindi karapat-dapat. Dapat yun po yung nakikita sa atin. Na kung dati-dati ganito ka, dapat iba na. How am I living out of my salvation today? Again, nakikita ba yung attitude natin as we, in testimony natin? Does it reflect Christ to others? In what ways I am allowing God to work in me? Kasi ang sabi dito sa verse 13, di ba? For it is God is which work it in you. Hayaan mo ng Panginoon Diyos yung kumilos sa'yo. Maybe the reason kaya nananatili kang ganyan, di ba? Allow God to work in you kasi hindi pa po tapos ang Panginoon Diyos sa atin, di ba? For it is God which work it in you both to will and to do of His good pleasure. Allow God to work with you so that you can shine as lights in the Word and share the law willingly and serve the Lord wholeheartedly. As our conclusion po, yan, mabilis lang po kasi para daw po maulit kasi isang taon bago po tayo nakakaano. So pag sabi po ni Pastor Don, pag maikli, madali kang ma-irritate agad daw. So, as our conclusion, because your life, as we have introduced kanina, inintroduce po natin, because our life is already with Christ, dapat yung daily walk po natin, kanina nga as introduction po natin, we should walk properly with consistency. Your daily walk becomes your testimony. If you're claiming that your life is already with Christ, dapat you are committed to focus on the Savior. Dapat yung ano mo na before you act, ito ba'y gusto ng Panginoon Diyos? Dapat lagi mong iisipin, magsasalita ako, ayon ba ito sa sabihin ng Panginoon Diyos? Sa Panginoon Diyos. Magbibihis ako, tama ba ito sa nais ng Panginoon Diyos? Dadalo ako sa gawain, uupo lang ako dyan, ito ba yung nais ng Panginoon Diyos? Laging nandoon sa mind na natin. So if you're claiming that Christ is already in your life, dapat you are committed to focus, ito ang nais ng Panginoon Diyos. Ganito na lagi yung mindsetting natin, the Lord God wants me to participate. Na kapag may nag-aawitan, naaawit ako. Kapag may nag-preach dito, dapat, ang nangyayari, tawag dito yung sinasabi ni Bishop, parang disusi eh. Amen? Amen. Di ba? Ganon ang sinasabi ni Bishop. Dapat, ibig sabihin, nagpipreach nila dito, kung naintindihan mo yung sinabi, dapat meron kang response, di ba? So, dapat ganun tayo. Yun. Yan, amen. So, yun, marami nang mag-preach yun, Pastor. Di ba? We are committed to focus on the Savior. Dapat, because your life is already with Christ, not just focus on the Savior, but also full submission. Talagang, Lord, kasi nga sabi natin dito, diba? Kumbaga yung pagsunod mo ng may parang ano ba, kaya yung kay King Saul, di ba? Sabi niya, patayin lahat, di ba? Pero may tinira siya. So, hindi pa rin siya full submission. So, talagang kung nais mo, kung sinasabi mo nasa Panginoon Diyos ka at sinabi ng Panginoon Diyos, ito ang gawin mo. Ginawa mo ito, pero Lord, baka sa portion na to, wag mo na. So, ang nais ng Panginoon Diyos, if your life is already with Christ, dapat committed ka to full submission sa Panginoon Diyos. And lastly,
if your life is already with Christ, you are committed not just to focus on the Savior, full submission, but also faithful service. Kumbaga, dapat hindi na tayo pinapaalalahanan. Ikaw na mismo sa sarili mo, hindi na nagpapaalala yung mga pastor na tumatayo dito. Although, responsibility yon na nagpapaalala yung mga pastor na tumatayo dito. Pero tayo mismo sa sarili natin, if you're claiming that you're committed to submit fully sa Panginoon Diyos, dapat ando doon yung faithful service natin na hindi mo pinababayaan yung mga pagtitipon as what mentioned in Hebrews chapter 10:25, di ba? Dapat hindi pinababayaan ang pagtitipon, so hindi ka na para sabihan, sa Sunday po dito po ulit tayo, pero di ba? Nagsasalita kami ng ganito to remind us, pero ikaw mismo sa sarili mo, alam mo na yan na pag linggo may gawain. Alam mo na yan pag hapon may gawain pa rin. So dapat, sabi ni Bishop noon Sunday, yung attendance ng linggo ng umaga, ganito, pero nung hapon, ganito. Di ba? So, asan doon yung faithful service natin? Ang Diyos ba natin sa umaga, iba yung Diyos natin sa hapon? Di ba? Hindi naman. It is the same God that we are serving. Nagpapasalamat tayo. Hindi natin para magbanggit tayo ng mga pangalan, pero may nakikita po tayo na talagang nag-mature na. Lumago na po. Nakakasama na natin sa umaga ng linggo, nakakasama na natin sa linggo ng hapon, nakakasama na natin sa Wednesday ng hapon. At sa mga iba pang mga gawain na meron tayo, pag may Sunday school, nandoon na rin. Nakikita po natin yan. Mapapansin niyo po sila, kung sino man sila, hindi tayo para magbanggit. Pero tayo po ay nagpapasalamat through the messages that we have heard from our bishop, from PNG, at sa lahat ng mga nagsishare dito, nakikita na yung mga mensahe na naibabahagi, talagang hindi po nabawala yung baliwala. I mean, talaga nagkakaroon po ng benefit sa mga nakakapakinig kung atin pong, kasi ang ano yan, it's us kung talagang pakikinggan mo. Kasi meron talagang, kahit na para sa iyo na yung mensahe, pero talagang sinasara mo yung tenga mo, talagang hindi makikita ang paglago. Again, ang ating pong nais for this preaching natin this evening, living with Christ, makita sa atin, hindi yung tayo po'y naligtas, dumadalo nga tayo ito, we're seated, and then we're satisfied. Ang gusto natin dito, magkaroon tayo ng pagbabago sa buhay natin bilang Kristiyano. If we are claiming that Christ is really in our life, dapat tayo po ay nagsishine. Tayo po ay nagsishare. Tayo po dapat ay nagsuserve. Hindi na dapat sa ating sinasabi yan. Kung baka alam na natin yan, matagal na, nung tayo po'y nakakilala, lagit-lagi napapaalala sa atin yan ng ating pong mga pastor na napakinggan na nagsalita. Dapat remind nating sarili natin that as Christ, that as the sons of God, we need to shine as lights in the world. We need to share the law willingly. We need to serve the Lord wholeheartedly if we are living with Christ. Sana po naging pagpapala po yung mensahe na to. At ang panalangin natin sa mensahe to is to help us ng ating Panginoon Diyos to shine brightly, to share the word faithfully, and to serve our Lord God with our joyful heart and talagang willing heart. Tayo pong lahat ito tumayo. Let us pray. Panginoon, dakilang Diyos, muli salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa salita niyo, Panginoon, na nahayag sa amin pong kalagitnaan. Tunay, Panginoon, ang iyong salita ay talagang napaka-powerful. Marahil may mga pagkakataon na nang naminsahe na ang talatang to, but we're so thankful sapagkat busog na busog ang iyong salita, Panginoon, sa mga mensahe. And we're so thankful, Panginoon. Ako mismo, Panginoon, I was encouraged, Panginoon, na as your son, Panginoon, na dapat we should shine, that I should shine as light in the world, and also to share the law kung may mga pagkakataon, Panginoon, na sa sobrang busy hindi nagagawa to. Lord, salamat po sa paalala nyo. And also, thank you, Lord, for reminding us, Panginoon, that in serving you, dapat talagang wholeheartedly na ginagawa namin to hindi dahil bilang tugon dahil kami naligtas, kundi dahil nais namin magpasalamat because of the gratitude of our love, Panginoon, because of your goodness, your greatness, Panginoon, graciousness sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan. Thank you so much po, Panginoon, sa inyong pong kabutihan sa amin. And this time, sa gabing to, if the Lord God talks to your heart, nais ng Panginoon Diyos, I know, hindi natin pinag-uusapan dito kung gaano ka nang katagal nakakilala sa Panginoon Diyos. What's the important this evening
you ngayon. And as you listen to the Word of God, if you really claiming that if your life is already with Christ, na sinasabi mong tinanggap mo na ang Panginoon Diyos bilang Panginoon tagapagligtas at nasa puso mo na siya, dapat nakikita sa iyo na ikaw ay nagliliwanag sa madilim na mundong ito. Dapat kinakakitaan ka na ikaw ay talagang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Dapat you are serving the Lord God ng buong puso mo. Kung may mga pagkakataon, aminado, even me, may mga pagkakataon na nagpipail dito. If the Lord God talk to your heart, para ilapit natin sa Panginoon Diyos, itong reminder sa atin to be faithful sa ating pong Panginoon Diyos in shining as light, in practicing godliness, in preaching the gospel, in praising and pleasing God. Why don't you come to the Lord? Kaya natin ilapit po natin, hingin mo sa Panginoon Diyos, Lord, matagal na po akong gusto ko, Panginoon, na magamit niyo, Panginoon. Kung until now, nandoon pa rin yung takot for you to share, to shine sa mundong to, hayaan mo, Panginoon Diyos, na magbigay sa iyo ng lakas ng loob. Because sabi nga sa ating binasang talata, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Hindi pa tapos ang Panginoon Diyos sa iyo. Hayaan mo lang, just allow God to work in you. Kung may mga pagkakataong nahihirapan ka, hayaan mo ang Panginoon Diyos. Pero dapat, as our testimony, kung talagang ang Panginoon Diyos ay nasa atin na dapat hindi tayo yung Kristiyanong mareklamo, hindi tayo yung Kristiyanong mamurmur, dapat yung buhay natin blameless, yung ating pong testimony, yung lifestyle po natin talagang ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Hayaan natin ang Panginoon Diyos ang magtama ng ating pong mga kamalian. Just give it to the Lord. Hayaan mo na ang maging prayer mo this evening that God will help you to shine brightly, to share the word faithfully, and to serve the Lord God with a joyful heart. Just give it to the Lord. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you so much sa mensahe, Panginoon, na naibahagi this evening. Salamat po. Personally, Panginoon, nagpapasalamat ako for reminding me maging sa mga pagkukulang ko. Salamat, Panginoon. I truly take this message, Panginoon, personally. Salamat din at naging kapapala to sa inyong mga anak. Makita po sana nawa, Panginoon, ang pagbabago sa amin na hindi lamang po panandalian, kundi with consistency, Panginoon, nagagawin namin to dahil alam namin, Panginoon, na kami inyong mga anak at ito yung nais nyo sa amin, that we should live with you, Panginoon, na dapat we should walk properly already and consistent with you, and we should work productively, Panginoon, and convincingly para sa inyo, Panginoon, worshiping you pleasingly. Lord, salamat po. Kayo nawa ang patuloy na nadakila sa amin pong kalagitnaan. Kayo nawa ang patuloy ng pagpatnubay sa bawat anak niyong lumapit. Naway patuloy, Panginoon, ang pangalan niyo lamang ang naitaas. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Patuloy din namin pinapanalangin ang aming pong mahal na Bishop. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, sa kanya pong pagbiministeryo. Continue to give him also good health, Panginoon, sa kanya pong nararamdaman. Panalangin namin na bigyan po siya ng kalakasan dahil alam namin, Panginoon, marami pa pong nais kayong ipagawa sa kanya. Thank you so much, Lord. We love you, Lord, and continue also to bless our resident pastor, si Pastor Norman, na currently, Panginoon, ay nasa camp din, Panginoon, ng Onesimo. Thank you so much, Lord. Pagpalain niyo naman ang bawat isa, naway ang salita niyo ang patuloy na datakila, ang pangalan niyo lamang ang naitaas. Pinupuri namin kayo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Pastor Rodel sa isang mapagpalang mensahe. Pinagpala po ba tayo? Amen. And this time po, dadako po tayo sa ating pagkakaloob. Pero before that, let me read to you Proverbs chapter 10, verse 22. Ito po ang sinasabi. The blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow with it. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa mensahe po namin napakinggan, Panginoon. Maraming salamat sa tao na ginamit niyo, si Pastor Rodel. Panginoon, patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy niyo po siyang gamitin
at patuloy niyo po siyang gamitin sa inyong gawain, Panginoon, at sa pagpapahayag ng inyong salita, Panginoon. At ang mensahe po na aming napakinggan, Panginoon, hiling po namin na hindi lang po ito dumaan sa aming tenga, kundi amin pong maitanim sa aming puso at sa aming isipan at may apply po namin sa aming buhay. At ngayon, Panginoon, dadako po kami sa aming pagkakaloob. Hiling po namin, Panginoon, na i-bless niyo po ito, Panginoon. Ang malilikom nawa patuloy na maging kagamit-gamit sa gawain, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord. Patuloy niyo po kaming turuan na magbigay with a cheerful heart. Binabalik namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin, Anything That Cost Me Nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope His plea. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. Let's sing this. I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. Amen. Salamat po, Brother Dan. Ilang announcements lamang po. Reminder lang po, yung mga nag-pledge po para po sa sponsorship po ng atin pong DVBS, pwede na po natin yung ibigay. As much as possible po, this week po sana maibigay na po. Dahil gagamitin po yan sa pagbibili po ng atin pong materials po para po sa atin pong DVBS. Tandaan po natin, no, yung DVBS po natin ay part po ng atin pong soul winning. Kaya po, please support po natin yan. Ayan po yung atin pong poster. Are you ready to become a witness? So, prepare po natin yung hearts din po natin para po sumupport po sa atin pong DVBS. Reminder lang po, again, this week po, pwede na pong ibigay po yung atin pong mga pledges para po sa sponsorship ng DVBS. Tayo po tumayong lahat and let us close in prayer. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa mensahe na amin po napakinggan mula po sa amin pong Pastor Rodel. Kayo po Panginoon ang patuloy po na mag-bless po sa Kanya. Gayun din po Panginoon, ingatan niyo po kami Panginoon sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Gayun din po Panginoon, ibalik po kami Panginoon sa amin pong ministeryo po sa Saturday and sa Sunday Panginoon. Thank you dear Father for everything that you have done to us. Kayo po ang siyang mag-ingat po sa amin. In Christ's name I pray. Amen. Diyan po nagtatapos ang atin pong gawain. To God be the glory.